So ito guys, may bagong latest news tayo ulit. So ito na ang inaabangan ng lahat. So may bago tayong latest news update dito kay Atong Ang, no. So ngayon guys, ito na, no. Kinasuhan na etong si Atong. Kinasuhan na si Atong. At yung iba pa na kasamahan niya o yung mga kasama niya dito sa kaso, no. So ngayon ay kinasuhan na ng DOJ si Atong at ng 10 counts ng kidnapping with homicide at 16 na kaso pa, no. So ngayon guys, mukhang tuloy-tuloy na ang nagiging update ng ating mga kapulisan dito at ng DOJ dito sa kaso ni Atong Ang at tuluyan na talaga siyang mararabasan dito ng warrant. So ngayon, 10 araw na lang ang hihintayin guys ng korte upang magdesisyon sila at labasan na to ng warrant etong si Atong Ang. So mukhang nagtagumpay dito sila Aristotoy na makasuhan talaga ito si Atong. So eto, latest news to guys, no? So bago natin panoodin yung bagong balita, baka pwedeng makisuyo ako sa inyo guys na mag-subscribe muna kayo sa ating munting channel. So 165 subscriber na tayo guys. Salamat guys at kung tutulungan ninyo ako na ma-hit ko yung 1,000 subscriber, ay malaking tulong yun sa ating channel. So ngayon guys, eto panoodin natin ngayon yung latest news ng kaso ni Atong. At dito talagang mukhang magagabasan na talaga to ng warrant ito si Atong. So ito sabay-sabay natin panoodin. Formal nang kinasuhan si Charlie Atong Ang kaugnay sa pagkawala ng ilang sabungero sa kabila yan ng isinumiting motion for reconsideration ng kampo ng negosyante. Nakatutok si Salima Refran. Kinasuhan na ang negosyanteng si Charlie Atong Ang ng Department of Justice o DOJ para sa pagkawala ng 26 na sabungero. 10 counts ng kidnapping with homicide at 16 counts ng kidnapping with serious illegal detention ang isinampa sa 3 regional trial courts na nakakasakop sa mga lugar kung saan may nawalang sabungero. Ang mga So yan, so, palakpakan natin yung mga nagsumikap yan na makasuhan yan, no? So eto na, talagang matutuluyan na yata to si Atong, no? Hindi na gumana yung kanyang kayamanan. Hindi niya kayang takasan to kapag nilabasan siya ng warrant. So etong mga kaanak at pamilya ng mga biktima ay talagang tuwan-tuwa yan dyan sa naging resulta ng kaso na to. At tuwan-tuwa yan sila dahil mapapanagot na yan. So 10 days na lang kanilang hihintayin dito guys, no? 10 days. TC ng San Pablo at Santa Cruz sa Laguna at sa Lipa sa Batangas. Oras na marafol ang mga kaso, may 10 araw ang mga hukom para desisyonan kung may sapat na batayan para kasuhan sina Ang bago maglabas ng warrants of arrest. Non-bailable ang mga kaso laban kay Ang at sa 21 pang akusado. So ayan. So ang mga hukom, eto, good job sa mga hukom. Sana yung kanilang maging desisyon dyan ay talagang kasuhan na yan si Ang at labasan ng warrant. Dahil eto, no? Tuwan-tuwa yung mga yan. Dahil eto ay walang piyansa. Yung isa, sa isang kaso kaya makakapagpiyansa ba siya? Dun sa isang kaso walang piyansa, no? Kundi yung nagkakamali. So ngayon, nasaan kaya ngayon si Atong? So tingin ko guys, nagtatago na to, no? Nagtatago na yan sa mga safe house na yan. May mga safe house yan o baka nasa ibang bansa o ba? Di naman yata siya agad-agad makakalipad ng ibang bansa, no? Tingin ko nandito lang yan sa mga probinsya o dun sa mga yung walang masyadong tao at walang makakakilala sa kanya. Nandun yan. Habang nakatutok sa balita. So eto. Sa tingin nyo guys, eto na kaya ang tuluyang pagbagsak ni Atong at tuluyan na siyang dun babagsak mismo sa kulungan o mamimilibid na siya ngayon. 10 araw na lang ang hihintayin natin upang magdesisyon ng mga hukom. Huwag naman sana mabayadan, no? Huwag naman sana. Baka biglang bumaliktad, kumilos, di ba? Hindi natin masabi.
No, baka matapagan, naku po, wag naman sana. Ngayon na lang kasi makukuha ng mga kaanak ng mga biktima yung hustisya nila dito sa kanilang mga kaanak na nawawala. Nang nagsampa ng motion for reconsideration sa DOJ ang kampo ni Ang. Nanindigan ng DOJ sa sinabi noon na gugulong na ang mga proseso sa mga kaso kahit na may nakabimbing pang MR si Ang. Sabi kasi ng kampo ni Ang na kailangan ng Department of Justice na isumite ang kumpletong file ng mga kaso kaya sa DOJ muna sila naghain ng apela at hindi sa korte. Kung babaliwalain nila ng DOJ ang motion ay dapat handa ang kagawaran sa mga posibleng kakaharapin dahil dito. We will be doing our own efforts with respect to the implementation of the warrants of arrest. Hindi ko po masabi na alam natin ngayon, pero ang pagkakaalam ko po ay meron na rin pong direktiba ang ating NBI director sa ating mga field offices, be it the regional office and the district offices, to step up in coming up with intelligence reports on the possible whereabouts of the accused in the case. Bukod sa mga isinampang kaso, may dinidinig ng mga kasong kidnapping with serious illegal detention, kaugnay ng mga nawawalang sabungero sa Manila RTC at sa San Pablo RTC. Para sa GMA Integrated News. So, tingin ko dito guys, no, kaya hindi gumana yung kayamanan dito ni Atong. Opinion ko lang to, no. Tingin ko ito yung isang way upang magpabango yung ating gobyerno ngayon. Ito si PBBM. Baka ito yung ginagamit niya si Ang, no? Na makasuhan to si Ang. Na sa ganun bumango siya, no? Na sa ganun na gumanda yung tingin ng tao. Na napanagot ito ng ating government, no? Si Ang. Tingin ko baka yan yung dahilan, no? Sa tingin nyo, kaya hindi gumana yung kayamanan ni Atong. Kung ako dito kay Atong, talagang magtatago na talaga ako kung talaga siyang may kasalanan talaga, kung alam niya sa sarili niya na may kasalanan talaga siya, magtago na talaga siya, no? Gamitin na niya yung kayamanan niya upang hindi siya mahanap ng kapulisan o ng mga NBI kapag may warrant ato. Kasi possible may magiging pabuya yan dyan, no? Sa tingin niyo magkakapabuya kaya yan si Atong upang mahanap yan kung sakaling may warrant at aarestuhin siya kung mapapatunayan talaga at magalabas yung hukom ng kanilang desisyon. Sa ngayon, medyo masaya na din yung mga kaanak nito kasi eto na, good news na din to sa kanila, di ba, no? So yun, so bagong balita natin, no? So kung nakaabot kayo dito sa ating video, huwag niyong kalimutang mag-subscribe nang lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.